Yo, what's up po mga TV Sports? Welcome back dito po sa ating channel. Ang ating pag-uusapan nandyan na. And of course, shoutout ko kayo. Well, siya nga po pala sa mga hindi pa po followers and subscribers, pasuyo na lang mga boss. At sa ating mga regular followers and subscribers, palike na lang po. You know the drill guys, salamat po. Okay. So, yun na po malupitang bakbakan kanina ng Phoenix at itong Meralco. Okay, pero bandang huli, tinalo po ng Phoenix ang Meralco, no? Talaga pong masyadong mainit ang gasolina, 2-0 na sila. At mukha pong ang momentum nasa kanila. Going on Sunday. Ang kanilang malupit na test. Mga kalaban po ang kampyon, no? At naglaglag sa kanila nung nakaraang Commissioner's Cup. Di po ba? Na Barangay Ginebra. Okay. So, best player po kanina against Meralco is si Tafin. Alam nyo guys, kung susumahin mo, no, malakas ba ang Phoenix? Para sa akin, hindi. Di po ako nalalakasan kay Tafin. Hindi ako nalalakasan kay Perkins na patuloy po nilang inililink pa rin sa Ginebra. Sorry what do I mean hindi ako nalalakasan? When it comes if we're going to compare that team, no, sa Converge, sa Rain or Shine, that consists of Juan Gomez Deliano with Nokung Karakot, tipo ba? Hindi ako pag ganun ka-concern about the Phoenix. Pero what makes them great, no? Para talunin ang Magnolia, actually malakas ang Magnolia at Meralco. Nilaglag nila. Yan po dahil sa setup of plays nila. Kung mapapansin nyo, hindi po sila nagpapanik, di ba? At consistent. Anong ibig ko sabihin consistent? Kapag po si Tafin titira ng 3 points, pumapasok po yan, hindi lang ngayon, no? Kundi sa mga games niya. They are playing consistent. At yun na nga po, hindi sila nagra-rush at maganda po ang kanilang samahan. Yung chemistry for me, effective na, no, or nararamdaman na. So nakapakinig po ako, no, ng professional basketball analyst, no. Tinanong kasi siya tungkol sa bakit natalo yung Magnolia, what are the factors. Nabanggit niya doon is chemistry. hindi na question ng chemistry doon, nakailang conferences sila. Ito nga ang Phoenix, kadadating lang ni Charles Chu ramdam na kulang lang sila sa players. Largado po sa player itong ang Magnolia kung ikukumpara nyo sa kanila. So, it's about leadership and coaching. So, yan naman po. Makakalaban nila. Mas di hamak naman po way too far pagdating sa coaching because makakalaban niya dyan si Coach CTC, no? Okay, may na po kayo ng aking sinabi sa inyo na ginagawa po nitong Pilor, Tio and company na Phoenix. They're consistent. So you have to guard those players, no? Kasi they're playing consistent game. Okay? Alright. So, sa malalim po na pag-uusap dyan, no? Pag-usapan natin yan sa susunod na content. Okay? Sige, susugundan ko muna, no? Yung import ng Ginebra, a lot of us is very excited. Okay, na makita itong import. Gaano kalakas ito. Okay, kasi hype po masyado sa social media no? Okay. Magaling daw sa 3-point shot. Malakas daw. Meron pa super exagerado na mas magaling pa daw kay Tommy. Grabe. Anyway, so dyan po makikita natin kung paano sisimulan na Ginebra ang kanilang kampanya. Bakit? Sila po yung runner-up, diba? Sa nakaraang konferensya ng last year's Governor's Cup. Nagharap nga po sila ng TNT. So, mahaba pa po ito dahil Sunday pa ang laban. Let me know your thoughts, mga Kadoy TV Sports. Comment na po dyan sa ating comment section. Shoutout na po tayo. Alright, dito po tayo kay Archie Makilang. Shoutout po. Okay. Good day kabayan doy. Sana makalaro daw si Kai. Iba talaga pag nasa Gilas siya. Yun na nga po. Let's see. Leo Duran, Zerdoy. Sana may 3-point din pamatay yung bago import para makapasok sa finals. Siguro po pag sampa ng conference quarterfinals or sa second na po yung makakalaban nila yung yung team B baka po si Justin ay nandiyan.
laging maganda ang paniwala ng NLEX. Ay, ito, no? No way, sige nga. Pag-usapan natin ng konti. Libs na po ba kayo sa NLEX? Okay na po ba sila para sa inyo? Let me know your comments, boss. Okay? Lope Bucalos, kung gusto natin sumigla lalo ang PBA, alisin ang mga farm team. Magdagdag ng team at taasan ang sahod ng mga players. Sounds easy, sir, no? Pero mahirap po yan, no? Tataasan ng sahod ng mga players, no? Actually, tinataasan naman na sa mga deserving players, di ba? Pero alam nyo na, pagka sobrang mahal po ng price tag, mahirap po talaga yan, no? Okay. At gusto ko rin pong palitan yung mga teams na mga walang silbing ko po nandyan, no? Mga walang kwenta. Yun ang ating gusto ko. Maalis sana dyan, palitan na lang ng mga guest team. Mas maganda pa yun. Mag-guest team na lang po ang PBA. Kaya po, di ba, walang katorya-torya. Ultra, Titan Ultra. Blackwater, no? Sa bagamat ng Blackwater may Bearfield, so okay pa. Terra Firma na alam naman po natin, no, na may migay ng mga malalakas na player, no. Bakit ko nasabing namimigay? One-sided po ang trades nila di ba? So, para sa akin, it's a one-sided trades kung pinagagawa nila. So for me, they're giving up, di ba, price bears. Hindi na ako magugulat na si Gio Chu may laland sa ibang kupunan. No, pakiramdam ko Hinebra No, kaya yun po, ang tagal pa ng linggo, malapit na po yan si Robert Caballero. Palit Terra Firma sana para walang pabigasan. Wala na po tayong magagawa dyan, no. Ako po, gusto ko po ang Terra Firma maalis na sa PBA. Sana mabili na yan. Para, di ba, competitive po ang ating mapapanood. Yung po mga performance na pinapakita ng Terra Firma, muntik na nilang talunin ang Converge, no. Wala naman po iniwan yan sa kanilang performance last conference, di ba? Ultimo San Miguel, di ba, tinalo nila. Correct me if I'm wrong, pero they begin to, ang ganda ng record nila nung umpisa di ba? So, nothing surprised me, actually, dyan sa Terra Firma. Titan parang pinalitan ng pangalan. Mas malakas pa ang Northport noon, no? Kaso, anyway, baka intro boys lang si Alapag. Let's see, mamyam. Baka intro boys lang naman ng NLEX. Noong siya naman, ang pangarap ni Berto na, well, alam nyo, hindi po biro na si Alapag ang inupo dyan. No. At kaya po siya nilagay dyan. The management want something for this team, NLEX, no. Hindi po biro na ilagay mo ang NBA caliber player. Yung sinasahod po niyan, no. Namuhunan ng gusto ang NLEX dyan. Kaya di po biro. At yung direction nila, mga boss, maganda. Bakit? Tignan nyo naman. They landed promising players like Shawnee Winston. Di po ba? At sila pa ang possible first round pick. Di po ba? Second ang Hinebra. So it depends sa magiging placing. Pero more likely mukhang NLEX ang first round pick dyan. So lalo lalakas ito. Baka mas maging malakas pa ito sa TNT. Di po ba? So yun po. Puro NLEX na lang naglalaro. Ganyan po talaga kasi ang pangit po ng format ng Governor's Cup na yun no? Nagtataka ako bakit nila binalikan. But I think that's what they think that will work. No? Kaya tinuloy lang nila or inulit lang nila. Mahina lang mga ng NLEX kaya na mahihina. Titan ba naman? Dudante sa bida, Hinebra ang tatapos sa panalo ng NLEX. Let's see. Okay. Roderick Rodriguez Postol, malalaman at makikita natin kung hanggang saan at kung anong marami na index pag nakalaban ang nila malakas na digalig ng team ng TNT, Naralto at SM. Yun po, no? Let's see. So yan po ang ating topic ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. No? Let me know your thoughts mga boss. No? Okay. So, siya nga pala, no, mayroon pong pa-poll question si Ginoong Pao sa kanyang channel, no? Kung gusto nyo pa daw, alam ko maraming nanonood dito na nanonood din sa kanila. Ako man, nanonood dun. Di ba ba? Lalo na yung kanilang mga interviews with the direct source. So, kung gusto nyo na magpatuloy pa ang kanilang collab, mag-comment kayo sa kanya. Okay? So, yun lang. Ako kasi nag-comment ako So, yun. Bakit? Dahil shoutout ako ni Ginoo Mer, hindi. As I told you guys, every time na meron silang interview, I always encouraging you to watch, di ba? Kasi nga, they're talking, they're interviewing the direct source, no? Para po, di ba, alam niyo mismo kung ano yung talagang sinabi ng source. So, yun po yung nakukuha kong informative, tool, no? Para po may mapag-usapan din tayo rito. I have to admit on that because I've been watching a lot of shows, no? I'm reading, researching
informations po. Kaya laging may courtesy naman tayo, no? Para gusto ko, tinapi ko rito, at gusto nyo malaman din, basahin nyo dun sa kanila, hanapin nyo sa kanila. Para po, hindi kayo mga biktima ng mga fake news vloggers. Alright, siya nga pala, nakalimutan ko i-tackle yung steel, tsaka itong karakot, tsaka ako po, pinagtatawanan po talaga ng gusto siguro na naka-invento niya, no? Yung mga dyan, yung mga nag-repost niyan, or natatawa sila sa sitwasyon ngayon na, di ba, even si Coach Yengyao ay napasalita, no? Napakomment dyan. Kaya yun sinasabi ko sa inyo, huwag po kayong maging tool, no? Para magamit ng mga ganitong klaseng walang kwentang mga contents, no? Huwag po kayong paggamit, no? Huwag. Kaya po tayo sumusuport sa mga channel na alam natin na legit. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.